po ang ating Panginoon. Yun po, tayo na po tayo at magsimula na tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Yes po. Purihin po natin ating Panginoon. Tingnan po natin yung bawat isa. Pwede natin kawayan. Kawayan pala. Dahil bawal pala yung kamayan dahil social distancing. Hallelujah. Yan po. Patuloy po tayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Makikita po ang salita ng ating Panginoon sa 1 Thessalonica 5:12 up to 23. Sabi po dito, kung nakikita niyo mo mga kapatid, sabayan niyo na lang po ako. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. 14. Okay. Nag-delay siya konti. Mga kapatid, pinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad, pagsiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Huwag ninyong pagigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong paipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Last, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Matagal na pong pinagpalang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin po natin, palakpakan po natin ating Panginoon, at patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Yes. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Sa umaga pa lang, sa paggising pa lang, biniyayaan ka na ng Panginoon ng buhay. Yung iba, hindi na nagigising. Hallelujah. Ito yung pagkakataon para purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ibigay mo ng todong-todo yung pag-awit mo sa Panginoon, pag-clap mo sa Panginoon, hallelujah, pagsayaw mo sa Panginoon, hallelujah. Ika, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalatiin, papalakpak, sisigaw, nagkapilain. Umapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, O God, purihin ka, O Yahweh, ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhatin, papalakpak, sisigaw, nagkakilain, nag-uumapaw sa piling
kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Oh, aawit, sasayaw, latin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Yes, patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tapat na, tigit pa. Oh, 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 oh. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y naging daan. Natakot sa panganib at nariyan ka palagi. Di nagsubo, pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Yes, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Yes, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Minsan pa, sapat na at higit pa, oh God. Yeah. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di titinag sa pagsubok. Yes, di matitinag sa pagsubok. Di mapipigil sa paghawi. Mga kapatid, ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Yes, Lord! Kami pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Oh, God! Yes! Hallelujah! Sapat na! Oh, God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Patuloy po tayo sa diwa ng papurit pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Ituon po natin ang ating mga puso't isipan. Hallelujah! Sa ating Panginoon, patuloy na nagbigay ng buhay. Ngayon na nakatayo tayo rito upang purihin siya at sambahin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin siya, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Awang kabutihan lang ang nais mo. Ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Minsan ba? Awang
ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. O Diyos ng kabutihan, O God. Minsan pawitan natin sa simula. Tawang kabutihan ang nais mo. Yes. Hallelujah. Ituon lang natin ang ating isip at puso sa awiting ito, mga kapatid. Pwede mo isambit yung mga bagay sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung meron ka mga kabigatihan sa oras na ito, ito yung time para sabihin mo sa ating Panginoon, kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. O Diyos ng kabutihan, Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos magpakailanman. Ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Yes, hallelujah. Purihin ka, O God. Yes, patuloy lang natin, hallelujah, sambitan ng ating Panginoon. Hallelujah, ng mga bagay na nagawa niya sa ating buhay. Hallelujah. Narito kami nagpapakumbaba, masamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katakuin. Yes, Lord, iparanas mo sa amin. Hallelujah. Ito kami nagpapakumbaba, ang Diyos. Nahanap namin
pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin kami katakuin. O God, iparanas mo sa amin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. O God, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Oh, mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, dakila ang iyong ngalan. Oh God, praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Pagsama-sama na walang ibang naisin, ibang layunin kundi ang luwalhatiin lamang ang iyong dakilang pangalan. Ama, nandirito kami para sa iyo lamang at sa iyo lamang. Tunay nga o Diyos, dalangin ko po, itama niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. At anuman yung aming mga naging karanasan, anuman yung mga bagay na nangyari sa amin sa nakalipas na mga araw, na marahil ay nagamit ng kaaway upang kami po ay maapektuhan ang aming mga focus, ang aming mga puso. Tunay nga, sapat ang iyong grasya o Diyos at pag-ibig, ang iyong presensya upang ayusin kami ngayon at maiposisyon lamang namin ang aming mga sarili sa isang kalalagayan o Diyos na kung saan ay malayang kikilos ang iyong Santong Espiritu sa bawat isa. Excited kami, Lord. Excited po kami sapagkat alam namin, O God, na kayo ay gagawa sa buhay ng bawat isa ngayon at patuloy yung pagpapalain ang buhay ng bawat isa sa amin. Uuwi kami, Panginoon, na patuloy, binago, inayos, Ama, at naging lalo pang kamukha ng iyong anak na si Jesus. Maganap lamang, Panginoon, kung ano po ang iyong kalooban at tuloy nga dinideklara namin, Panginoon, na tagumpay ka na po sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat po, Panginoon. Sa ilamang ang pagsamba, O Diyos, pagluwalhati at pagdakila. Sa pangalan ni Jesucristo lamang ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen.
Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Kapatid, may ilalakas pa yan sa kagat para sa Panginoon yan. Amen po ba? Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. So before we sit down, pwede ba kaway-kaway? Dahil pwede makipag-fist bump muna. Kaway-kaway sa iyong kaliwat ka. Sabi mo sa kanya, pinagpala ka ng Lord. Amen po ba? Hallelujah. Tuloy nga po mga kapatid. Sige po, makakaupo na po tayo. Grabe, lakas makayaman dito. Yung setup, lakas makayaman. Hallelujah. Ibang level na talaga ang Send the Word of Life. Pang global outreach na po talaga. Amen po ba? Amen po. Hallelujah. So alam niyo po, patuloy po, nung pumasok po ako dito, iba yung joy na naramdaman ko talaga na yung ganito na tayo ay nakapagsama-sama ulit. Iba iba po, no? Kaysa dun sa, hindi yung kayang tumbasan ng kahit gaanong likes, kahit gaanong mga comments, at kahit gaanong share sa Facebook online ng e-church. Amen po ba? Iba pa din yung talagang tayo nagkakasama-sama, yung fellowship po natin. At grabe po yung puso ko na nandito na naman po tayo. Ako, nararanasan ko na naman po ito, kaya magme-meeting talaga kami. Sabi ko doon sa mga kasama ko po sa church, yung mga staff po sa Harmony 2, kailangan tayo mag-meeting, mag-usap-usap tayo para iset na natin, makabalik na tayo ulit. Amen. Hallelujah. Kasi nilalagay na talaga ng Lord sa puso po ng inyong mga lingkod na magtuloy-tuloy na po yung ating service na tayo po ay nagkakasama sa bagamat tayo po ay limited. Ayan, yung ating pwedeng gawin. Hallelujah. Pero tuloy nga po, ang mahalaga po roon yung ating intensyon, ang ating mga puso ay nagkakaisa na sambahin ang Panginoon. Amen po. Hallelujah. So, imaginein mo kapatid, ganun pa lamang yung gagawin natin, iba na yung joy. Yung makasama mo, makadaupang palad mo yung iyong kapatid sa Panginoon. Amen po ba? Iba na yung joy. What more pa po kaya kung ang iyong ma-encounter, makaka-fellowship ay yung iyong Creator. Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Diba? What more pa pag si Lord pa yung ma-encounter mo? At yun po yung ating tatalakayin ngayon mga kapatid. Hallelujah. Ano po? Magagamit ko ba to? Sige. Sabi doon, encounter with Jesus. Ayan, ano po. Ito yung ating tatalakayin po ngayon. At ako naniniwala na wala nang mas gaganda pa, mas hihigit pa, mas titindi pa sa karanasan ng isang tao na ma-encounter ang kanyang manlilikha. Hello? Ano po? Wala nang mas titindi pa. Hindi yung kayang tapatan ng kahit na sino pa pong mga artista na gusto mong mamit. O sino pang sikat o celebrity na gusto mong mamit, ako naniniwala. Kapag si Lord talaga ang na-encounter natin, wala po yung katulad. Ngayon po, titingnan natin, babaybayin po natin, yung paano ba nangyayari yung isang encounter? Narinig na natin to, no? Maraming beses. Pero ngayon po, nais ng Lord na sariwain yung pagkakataong ito. Hindi lamang bilang isang salita, kundi isang karanasan, encounter. At nais ng Panginoon na nariwa sa puso't isipan po natin, paano ba nagaganap yung isang encounter? Hindi lamang po yun, titingnan natin, ano ba yung nagiging hadlang sa isang encounter? And also, ano ba yung nagiging totoong resulta ng taong nagkakaroon ng tunay na encounter kay Lord? Marami po nagkiklaim na meron silang encounter talaga kay Jesus. Hallelujah. Naalala ko po yung isang kong kakilala, pinaglaban pa po niya sa isang inuman yung kanyang paniniwala kay Lord. Kinuha pa po niya ang kanyang Bible dahil mali daw yung sinasabi ng kainuman niya tungkol kay Lord, kay Jesus. Sabi niya, mali ka, ito talaga si Jesus, habang nagiinuman po sila. Tandaan po natin na ang sino mang na nagkaroon ng totoong encounter sa ating Panginoon ay nagpapakita ng isang espesyal, isang unique, isang natatanging manifestasyon sa kanilang mga buhay na talagang nagkaroon sila ng encounter.
Ulitin ko po yon. Na ang taong talagang nagkaroon ng encounter kay Lord, merong espesyal, may unique, may natatanging manifestasyon sa kanilang mga buhay na nagkaroon nga sila ng encounter. Kaya unique yung pagiging Christian. Kaya unique yung pagiging born again. Kaya hindi ito basta isa lamang klase ng relihiyon na kagaya ng iba na sasamahan mo at pupuntahan mo kasi gusto mong mapunta sa langit. Kakaiba to. Kasi ang lahat ng talagang pumapasok at nakaka-encounter dito sa kanyang manlilikha, may nangyayari. Kaya po layunin ng mensaheng ito, na may paunawa sa bawat isa sa atin, na ganito dapat yung isang taong may encounter kay Lord. At kung hindi mo ito pa nararanasan, purihin ng Lord. Kasi ako ay naniniwala na ito na yung pagkakataon mo na ma-encounter talaga si Lord. Hello? Moment mo na to. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, moment mo na to. At ako din ulit. Amen po ba? Hallelujah. Sapagat yun po, yung nais ng Panginoon. Ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa buhay ng isang tao na nagkaroon po siya ng encounter kay Jesus. At kung paano yung encounter po niya na ito sa ating Panginoong Jesus ay nagkaroon ng, paano yung impact nito sa buhay po niya. And I pray right now, I desire the same way, that the same impact, yung the same intensity, hallelujah, na kahit 1,000 taon na nakalipas, may happen and will happen right now. At magiging akma, magiging relevant po sa buhay ng bawat isa sa atin. So, simulan po natin. Sabi po sa Luke chapter 9 verse 1, Jesus entered Jericho and was passing through. So, yun po yung una natin makikita. Sa Luke chapter 9 verse 1, parang simple lang, parang wala lang, parang kagaya lang po ng ating pang-araw-araw na buhay. Ano po? Everyday, bumibiyahe tayo. Si Brother RJ, lagi may post yan, hanap niyan biyahe. Parang ganun lang. Ano po? Saan ka papunta ngayon? Ano po? Parang buhay ng ating Panginoong Hesus, siya ay napadaan sa isang lugar. Kagaya ng mga ginagawa natin, napadaan lang tayo. Pero alam niyo po, marahil para sa atin ito isang simpleng pagkakataon lang na lagi natin ginagawa, pero para po pala sa ating Panginoon, ang pagkakataon na yun ay isang opportunity. Yung moment po pala na yun ay isang opportunity para magamit siya ni Lord. Hello? Nandiyan po ba tayo? Simple lang. Jesus entered Jericho. Maybe ikaw yon. Pumunta ka sa isang lugar, pumasok ka sa office, pumunta ka sa school kasi teacher ka, magbibigay ka ng module. Simple lang. Yun lang yung gagawin mo. Pero hindi mo alam, iba pala plano ni Lord. Yun pala yung moment na gagamitin ka ni Lord. The question there is, are you ready? Are you available? Sabi po mga kapatid, dapat pala lagi natin nakikita yung mga sarili natin na Christians as a whole. Lagi dapat pala natin nakikita yung mga sarili natin na tayo po ay servant ni Lord. Always. That God will any moment use us. That any moment si Lord pala mangungusap sa iyo at bibigyan kanya ng instruction, gawin mo to, gawin mo yun. Hindi yung kino-compartmental natin yung mga buhay natin. Sa office, isa akong boss, isa akong employee. Sa school, estudyante ako. Sa mga kaibigan ko, ako ay barkada nila. Kaibigan lang nila ako. Pero pagdating sa church, hallelujah, praise the Lord. Sabi po, hindi pala natin dapat i-compartmental yung mga buhay natin. Kundi makita natin na it is a whole. Kristiyano ako, nasaan man ako. Na hindi yung iba ako sa school, iba ako sa bahay, iba ako sa church. Dapat ikaw ay ikaw lang dapat. Kahit nasaan at sino pa ang kasama mo. Ikaw ay Kristiyano. Na dapat, sabi po rin, laging available. Sabi po natin available. Ipagamit ang buhay kay Kristo. Hindi mo alam, baka yung moment na nag-basketball kayo, baka yung moment na meron ka na nakasama sa isa sasakyan, moment na pala yun ng pagbabago ng buhay niya kung available ka. Na ready ka. Hallelujah. Sama natin ngayon sa prayer natin everyday, Lord, prepare me. Kasi alam ko, Lord, hinihintay mo lamang yung availability ko
para gamitin mo. Laging nandyan lang yung mga pwede po pala nating mapagministeryohan na naghihintay lang, mga kapatid. Tandaan po natin, sa ating Panginoong Jesus, an encounter always starts with Jesus. Napakaganda pong maalala po natin yan, mga kapatid. Maisip po natin. Sabi po sa atin, sa John 15 verse 16, "You did not choose me." Hindi kayo yung pumili sa akin. "But I chose you and I appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name." Hallelujah. Napakaganda. Di ba napakagandang truth nun? Yung magandang bagay na pwedeng mangyari sa'yo, sa Diyos, walang ibang nag-author noon, may akda noon, kundi si Lord. Hello po. Kaya ka nandito ngayon, mga kapatid, hindi dahil sa ginusto mo lang, kundi dahil sinetyo ni Lord at gumawa siya ng paraan para ikaw ay magkaroon ng ganitong moment. Wow. Kay Lord lahat nag-root. At alam niyo po, anong kagandahan nung truth na yon na si Lord ang nag-author? Eh so what, pastor, kung si Lord ang nag-author pala nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, kahit anong mangyari, sisikapin ni Lord na yung pinorpose niya sa buhay mo, yung dahilan niya para magkaroon ng encounter sa buhay mo, na yung purpose na yun, hindi pwedeng hindi yun maganap. Nandiyan po ba tayo? Dahil siya yung may author. Kung tayo lang, yung may author nun, yung may akda nun, may kaisipan nun, pwedeng hindi mangyari. Why? Because we're so limited. Minsan yung gana eh. Ay, hindi na mag-church ako kasi talaga pumasa ako sa exam. Pero kisumunod na linggo bumagsak ka naman doon sa isang exam mo lang. Ayoko na mag-church. Hindi ako pumasa sa exam. Hindi yata kalimutan ako ni Lord. Pero pumasa ka man o hindi sa exam, dahil si Lord ang may pakanaan ng lahat, siya ang gagawa ng paraan para yung pinurpose niya sa buhay mo, na ma-encounter mo siya, mangyayari. Wow, purihin po ang Panginoon. Kaya alam mo, mga kapatid, I believe meron po rito, you are desiring for someone to really meet the Lord. Amen po ba? Tama ba? Hallelujah. Wala kasing selfish na Kristiyano. Amen po ba? Amen. Nandiyan po ba? Pag wala kang pakialam sa kanila, selfishness yon. That may pakialam ka. And because you care for them, you're praying for them na, Lord, makakilala sila sa'yo. Alam mo, si Lord, hinihintay lang niya yung prayer mo. But actually, in-author niya na. Iniisip niya na yung gagawin niya. Yes, my son, my daughter. Pinagpaplanuhan ko na yon. Nagagawa ko sa buhay ng mga taong mahal mo, pinagpipray mo para ma-encounter nila ako. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nagsabi ko, 9:50 yata ako nag-start. Pakita mo sa akin, baka masyado ako naliligayahan. Wala ako kasing relo, wala rin ako relo. Hallelujah, baka malimutan ko, 3 oras na. Hallelujah. Patanghali pa naman, malamig naman, kaya hindi mo mararamdaman yung gutom. Hallelujah. Sabihin mo sa kate mo, lilipas din yan. Hallelujah. Tuloy po natin. Sabi po sa Luke 19 verse 2, "A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy." So here, nakita po natin, kinina ini-introduce po ang ating Panginoong Jesus na siyang may pakanaan ng lahat to have an encounter. Hallelujah. And here, pinakilala po yung isang tao na ang pangalan ay si Zacchaeus. Hallelujah. Nakita natin yung kanyang pangalan at yung kanyang background. Sa simpleng mga pananalita po na yon, sa mga ilang salita po na yon, nakita po natin kung anong klaseng tao po itong tao na to. Hallelujah. Kung uugnay po natin yan sa panahon natin ngayon, isa po yan sa mga dinidemanda ngayon sa PhilHealth. Parang ganon. Official po siya. Chief pa. Yan. Yan po. Hallelujah. At sabi, ang kaugnay sa kanya sa custom. Yan. Chief siya ng custom. Ganon siya. So he's a wealthy, rich, powerful person. Hallelujah. At marami pong gustong mamatay na siya. Hallelujah. That's his background. Ano po? Isa siya po siya. Yan po. Hallelujah. Pero makikita po natin, sabi po ron, sa verse 3, Luke 9 verse 3, he wanted to see
who Jesus was. Yun yung background niya. No, nakita po natin, ito yung background niya. Hallelujah. Pero, meron siyang desire sa puso niya. Sabi doon, he wanted to see who Jesus was. But being a short man, he could not because of the crowd. Hallelujah. So, makikita natin dito yung mga obstacles sa buhay po ng taong ito. He wanted to meet Jesus, but there are obstacles. At maybe yung obstacles na to, obstacles mo. Nandiyan pa ba tayo? Hallelujah. Nagiging reason mo, nagiging dahilan mo. Kaya napipipilan, na di-delay yung gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo. Sabi po roon, hindi pa yan connected, pasensya na po sa outline ko. Ayan. Babalikan natin yan. Nawawala siya. Hallelujah. Hindi ko yata nailagay. Sige, balik natin. Sige. Ano? Susundan ko dito. Tingnan mo dyan. Hallelujah. Medyo hindi kami akma. Hallelujah. So, tuloy po natin. Sabi ron, he wanted to see Jesus. So makikita po natin doon, mga kapatid, his desire to meet the Master is genuine, pure, and sincere. Yun yung isang bagay na dapat makita po natin doon. Pure. Totoo yung kanyang pagnanais na makita si Jesus. Mga kapatid, dapat maintindihan po natin na kung ano man po yung gustong gawin ng Diyos sa mga buhay natin at nagkakaroon tayo ng desire para sa bagay na yon, kapatid, it all starts with what God is placing in our hearts. Nagpapasimula po yon dahil sa si Lord rin yung naglalagay sa mga puso natin ng desire na yon. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pagkagusto sa Lord, pagnanais sa Lord, sa sarili mo lang. Sabi po sa Roma, hindi kayang sumunod sa Diyos ng laman. Hindi siya susunod. Ayaw niya. Pero yung desire na galing sa Panginoon, na yung desire na sundin at makinig sa Panginoon, na mahalin ng Panginoon, galing kay Lord John. At yun yung nangyari kay Zacchaeus. Nagkaroon po siya ng desire to meet the Master, to know the Master more. Hallelujah. Kagaya nga po sinabi sa Philippians 2 verse 13. Ang sabi po sa atin, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Si Lord ang naglalagay po noon sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid, na yung mga wala talagang nilalayon, mga wala talagang desire kay Lord, isang araw, bibitaw yan. Kasi po yung pakikigaya, hindi yan kayang pangatawanan ng matagal. Ikaw ba ay may totoong desire kay Lord o nakikigaya ka lang? Alam niyo po, kami mga bata, wala po kaming magawa. Kasi papaluin kami ng aming ama pag di kami nag-church. Kami po ay nakikigaya by force. Sino po mga dito na nakakaramdam ng ganon? Hello? Yung mga anak na mga Kristiyano, ganyan no? Wala kang choice. 'Di ba? Nakikigaya ka kasi yun kami Hallelujah. Yun tayo ano po? Hallelujah. Pero mga kapatid, naniniwala po ako na walang tapon sa Diyos. May mga tao na pinipilit at minsan pinipilipit, pero eventually magiging kusa din yan dahil natataniman sila ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung ikaw man ay napilit at napilipit at wala kang choice, noon, ako naniniwala isang araw at marahil ngayon yon, nakusa ka ng in love kay Lord. Amen po ba? Kusa na. Dahil sa gawa ng Panginoon. Pero sabi nga po doon, mga kapatid, may desire siya pero may obstacles. May hadlang Sabi doon, what are the obstacles? Balik natin sa verse 7. Sabi doon, but being a short man, he could not
So what is the first obstacle? Nagiging obstacle natin mga kapatid. Sabi roon, he is a short man. Ano yon? Yung kanyang kakulangan. Ano po? Hallelujah. And maybe many times sa mga buhay po natin, mas na-highlight natin yung mga sarili nating mga weaknesses. Ano po? Na-highlight natin yung mga wala. Na-highlight natin yung mga kulang. Mga kulang. Ano po? Hallelujah. Mga pangit. Ano po? Sa halip na i-highlight natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. At marahil isa sa mga na-highlight mo yung kondisyon mo na ang dumi-dumi ko. Ang laki-laki ng kasalanan ko. Na parang ang layo ko na talaga kay Lord. Baka hindi na ako talaga pwede kay Lord. Ano po? Pero hindi po yun sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon. Hindi po yun yung nasa salita ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, nais ng Panginoon, hallelujah, nabalikan po natin kung ano yung sinasabi niya sa kanyang salita patungkol sa iyo. Nabalikan po natin yung katotohanan. Sapagkat yung katotohanan ay hindi po mapapasubalian. Ano bang sinabi ng Panginoon? Isaiah chapter 1 verse 18. Hali kayo at magkaliwanagan tayo. Sabi doon, mag-usap tayong dalawa. Kung ikaw man ay maruming-marumi sa kasalanan, sabi ron, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. At kung ikaw man ay mapula sa kasalanan, sabi ron, kaya kitang paputiin na gaya ng nyebe. Yun ang sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon. Sabi nga po, minsan, ni Newton, hindi po si Isaac Newton, si John Newton, hindi po ako nagkakamali. Ano? Siya po ay pumatay ng isang sanggol. Isa po siyang isa po siyang mandaragat. Ano po, isa po siyang kapitan ng barko na kumukuha ng mga slave na mga blacks noong time po niya. Yun po trabaho niya. But one day, meron po siya na-meet na isang minister at pinakilala sa kanya si Kristo. Sabi niya, hindi na ako magbabago. Napakalaki ng kasalanan ko. Sabi niya, nakita mo ba itong barko na ito? Ganito kalaki yung kasalanan ko. Pero sinabi sa kanya nung mandaragat, nung minister na yon, tingnan mo kung gaano kalawak yung dagat, yung karagatan. Ganyan kalawak, ganyan katindi yung pag-ibig ng Diyos para i-cover kung gaano ka man kasama. Kaya nasulat niya yung Amazing Grace. That's the background behind. Kaya sinulat po niya yung Amazing Grace. Ano pa po? Sabi po ron, ayan, because of the crowd. Hallelujah. Sabi po ron, isa ito sa mga hamon na kinakaharap ng maraming tao ngayon. Ano po? Ang point po na to nag-a-address una sa atin po mga mananampalataya na may mga kakilalang hindi pa nakikilala si Kristo. At ina-address din po nito yung mga bago pa lang sa Panginoon na nakikisama sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Nakuha po natin? Ano? Leader ka man, bago ka man, o hindi mo pa kilala si Kristo. Hallelujah. Alam mo kung bakit? Sabi, isa ito sa pinakamatinding challenge na kinakaharap po natin ngayon. Sa pagbabaybay ko po sa social media, nakikita ko po ngayon sa mga kapatiran, this is one of the challenges na kinakaharap po ng mga tao. Yung hindi nila makilala si Kristo dahil na rin sa mga taong nagsasabing kilala nila si Kristo. Pero imbis na maging reflection ng Panginoon, ay nagiging balakid pa. Tingnan natin yung talata, sabi doon, because of the crowd. Sabi doon, si Zacchaeus, gusto niya makita si Lord. Pero may hadlang. Binablock siya ng mga crowd.
And many times, alam niyo po, nangyayari sa buhay natin yon. Gusto nating makita si Lord. Pero binablock ng mga tao yung ating view. Though they were saying na tinitingnan din nila si Lord. Nandiyan po ba tayo? Nakukuha po ba natin? Hallelujah. And minsan nabablock yung ating mga views, yung ating mga paningin, kasi we keep on looking at their backs instead of Jesus. Sabi po roon mga kapatid, 3 page kasi ito kaya nalilito po ako. Hallelujah. Anong saklap na yung tinatawag mong kaibigan, kaibigan mo lang sa kamunduhan, pero hindi mo madala sa Lord kasi jamming kayo sa kalokohan. Hello? Yung sabi mo, Christian ka, tapos sabay kayo nagtatampisaw sa kasalanan. May term nga na share sa akin si Jomar, no, nag-sharing kami about this. Sabi ron, kalandian. And it's happening, kasabwat. Kajaming. Ano po? Yung mga bagay na friend mo siya, kasi tanggap ka niya sa pagiging loko-loko mo. Hello? At ang mahirap nun, hallelujah. Mga kapatid, ito po yung sinabi ng Panginoon. Nakakalungkot kung nasa ganito kang sitwasyon. Kasi ikaw mismo ang nagtitiyak na mapupunta siya sa impyerno. Ulitin ko po yun. Kung nasa ganito kang sitwasyon, kung may kaibigan ka man, na inilaladlad mo sa kanya, yung mga kalokohan mo, at nagja-jamming pa kayo, at ang galing niyong magtago, kapatid, ikaw mismo ang nagtitiyak na mapupunta siya sa impyerno. Anong klase kang kaibigan? Kilala mo si Jesus. Sinasabi mo, mahal mo si Jesus. Pero pag magkasama kayo, sabay kayo nagiinuman. Pag magkasama kayo, sabay kayo nagkakaadikan. Nandiyan po ba tayo? Mga kapatid, minsan ba natanong na natin yung mga sarili natin, ano ang dulot ko para sa ikalalangit ng kaibigan ko? Ano yung dulot ko para sa ikalalangit ng kakilala ko? Ano ang dulot ko para sa kanyang ikapagbabago? O baka gusto na niyang magbago, hindi natuloy dahil nadikit sa'yo. Wow, ang sakit. Hello? At ito yung sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus. Matthew chapter 18, verse 6 to 7. Mas mabuti pa sa isang tao na ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Sabi doon, kakilakilabot ka. Kung ikaw mismo yung nagiging sanhi para hindi makaunawa ng tama yung kapwa o kaibigan mo. Na ikaw mismo yung nagbubuyo sa kanya, tara, gawin natin to, tara, magkagulo tayo, tara. Wala naman nakakaalam, tayo lang. Nag-enjoy lang naman tayo. Hello? Saan mo siya dinadala? At saan kanya dinadala? Ano pong sabi sa atin? 1 Corinthians chapter 15, verse 33, kaiingat kayo ang masasamang kasamay na kasisira ng magagandang pag-uugali. Dalawa lang talaga naman ang may kakayanang magbago sa mundo. Ang una, si Jesus Christ, sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Pangalawa po, ang kasalanan. Kaya niyang baguhin ng tao. Yung mabait,
Ano po, kaya niyang gawing mawala sa bait. Ano po, yung maganda yung direction, kaya niyang gawing addict. Ano? Nandiyan po ba tayo? Kaya nga mga kapatid, yung paalala po sa atin ng Panginoon, kumusta ka bilang kaibigan? At ikaw lang ang nakakaalam. Tuloy po natin yung talata. Luke 19 verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Ano pong ginawa niya? Nakita niya po yung mga obstacles sa harapan niya. Nakita niya siya'y maliit. Nakita niya yung kumpulan ng crowd, hindi niya makita si Lord. Ang ginawa po niya, sa halip na magmukmok at sabi niya, ayoko na, wala na to. Wala naman na ako magagawa, ito na lamang ako. No, sabi po ron, he ran ahead. Hindi po siya nanatili sa kanyang kalalagayan, sa halip mga kapatid. Hallelujah. Yung nilagay sa kanya ng Panginoon to meet the Lord, ginawa po niya yung fuel, ginawa niya yung motivation. Hallelujah. So imagine the excitement of this man. Ano ang epekto sa iyo kapag pinipigilan ka? Nadidepress ka? Anong epekto sa iyo kapag mayroong mga obstacles sa harapan mo? Nawawala ka na ba ng gana? O kagaya ka ni Zacchaeus, na habang ini-squeeze ka, lalo ka nang gigigil, nako, di nyo ko mapipigilan. Ano? When was the last time na naging excited ka kay Lord? When was the last time na nagsabi mo ng mga nandun ka sa pagkakataon ng Lord, ikaw na ang bahala sa lahat. Na Lord, I will give my best, I will give my all sa iyo na lahat. Are you excited right now? Alam mo, wala namang masama kung umamin eh. Pastor, hindi na ako excited. Alam mo kung bakit? Kasi kung aamin ka ngayon na you are not excited, alam ni Lord kung saan siya magsisimula. Kaysa ikaw mismo, in denial ka, okay lang ako. Siya ko kaya. Wala ka ng gana magbasa ng Bible. Hindi ka na pala nagpipray. Binabalikan mo na pala yung dati mo mga pinagkagawa na alam mong hindi nakakaluwalhati kay Lord. Kapatid, okay umamin. Okay na okay umamin. Kasi yung mga umamin, yun yung talaga nagkakaroon ng tamang pasimula kay Lord. Kasi yung nasa in denial tayo. Handa ka na bang umamin? Hello? Siya po ba tayo, mga kapatid? Right now, kung di ka talaga excited, pwede ka namang umamin kay Lord sa mga sandaling ito. You can whisper to the Lord through your heart, Lord, I'm not excited anymore. But I want to become really excited. Gusto ko ulit, Lord, maging excited. Kasi Lord, ikaw lang yung kayang makapagbigay ng excitement sa akin. Makapagpanauli nung apoy na yun sa puso ko, Panginoon. Ikaw lang, at talaga namang siya lang. At alam mo yung matindi dito, mga kapatid, gustong-gusto niyang ibalik yung excitement na yon sa puso ng bawat isa sa atin. Gusto niya. Gusto mo rin ba? Hallelujah. Pero si Zacchaeus, sabi po ron, excited siya. So he ran ahead of them. Hallelujah. Nandun sa puso niya, alam niyo po, habang inanamnam ko to, yung bawat scene, yung bawat talata, parang nagwi-whisper sa akin si Lord, ano ba yung kaisipan ni Zacchaeus dito? Hallelujah. Parang ko siyang binabasa na yung may third, yung sabi doon sa point of view, third point of view. Pati yung iniisip nila, sabi doon, I am so excited to meet Jesus, sabi doon ni Zacchaeus. Marahil yung iniisip niya, and I believe yun nasa puso niya. So he ran ahead of them. Hindi ko man kayang talunin pagdating sa tangkad, mas mabilis naman ako sa inyong tumakbo. Kapatid, ano ba yung resources na binigay sa iyo ni Lord? What are you really highlighting in your life? Yung kulang ba ng kulang o yung resources na binigay sa iyo ni Lord na pwede mong gamitin para makalapit ka sa Panginoon? Maliit lang naman siya, pandak lang naman siya, pero meron pa rin siya mga paa, pwede pa siyang tumakbo. Hello? Mga kapatid, sabi doon si Zacchaeus, he ran ahead. Hallelujah. Alam niyo po, magandang makita natin dito. But instead, pag tinakita natin dito, instead,
na siya ay dumiretso sa ating Panginoong Hesus, ang ginawa po niya, ito yung nakakatwa doon eh. Umakyat siya sa isang puno ng sycamore. He climbed a sycamore tree, a fig tree. Bakit, tinan niyo po, bakit sa halip na dumiretso sa ating Panginoong Hesus, nauna na siya eh. Umakyat pa siya sa puno ng sycamore. Why? Ano po? Di sana nahawakan niya na si Jesus. Di sana nakadikit na siya kay Jesus. Sino ba na gusto niya ng Jesus? I'm so excited to meet you. Pero bakit umakyat pa siya sa puno ng sycamore? Ano, natanong niyo na po ba yun, mga kapatid? Ba't gano'n yung mga events na nangyari? Alam niyo po kung bakit yung crowd nakita nila yung isang celebrity, isang public figure, isang sikat na tao, a saint, isang tao na gumagawa ng himala. Pero kay Zacchaeus, ang nakita po niya, he saw it different. For Zacchaeus, it is personal. Hindi lamang po niya nakilala si Jesus as a figure, but he heard and learned of the message na dala ng ating Panginoong Jesus. Naunawaan niya yung mensahe. At ano po yung mensahe na yon? Zacchaeus understood that he is a sinner. At dahil sa sitwasyon, alam niyo po, babalikan natin kanina, yung verse 2, di ba? Ang sabi doon si Zacchaeus, he is a wealthy man, he is a rich man. He had all the information ahead of time. Alam niya paparating si Jesus. Di sana ginamit niya yung influence niya para magkaroon siya ng mas magandang view. Di ba yung mga kayang bumili ng para sa mga first seat, mga pang, di ba? VIP. Kayang-kaya ni Zacchaeus yun eh. Kasi rich siya. Pero sa halip na yun ang gawin ni Zacchaeus, ang ginawa po niya, umakyat siya sa fig tree, na kung sa sycamore tree na kung saan mahihirapan pa po siya. Why? Hallelujah. Hindi ginamit ni Zacchaeus yung kanyang influence to have a better view of Jesus. Unlike the rich young ruler, pag binasa niyo pa yung verse, chapter 18, hindi niya ginaya yung rich young ruler na extravagant yung entrada. Pag binasa niyo po yon, si Jesus nagangaral siya sa mga tao, and then here comes the rich young ruler, chapter 18. Kasama yung kanyang mga katulong, at lumapit siya kay Jesus. Jesus, magkaroon nga tayo ng one-on-one na pag-uusap. Kinausap niya si Jesus one-on-one. Why? Kasi he's a somebody. But at that point, Zacchaeus realized who he is. He's a nobody who do not deserve to be near his master. Alam niyo po, yun po yung reality ng tao nagkakaroon ng encounter. Nare-realize niya kung gaano hindi siya talaga karapat-dapat ni makalapit man lang sa kanyang mailikha. Sa kanyang master. That for him, it's enough. Masilayan ko lang si Lord. That's why umakyat po siya sa puno ng sycamore tree. Kasi yun lang talagang nasa puso niya, Lord, enough na to because I do not deserve you. We do not deserve Jesus. That's the truth. No one. Yun po yung na-realize sa kaya, hindi niya deserve si Jesus. Kaya po mas minabuti niya umakyat sa sycamore tree instead na magdudumikit sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, paano mo ba nakikita si Jesus? Nakikita mo ba siya kagaya ni Zacchaeus ngayon? Na someone na you really, really desire. Someone of great value na walang katumbas yung halaga na pinakakailangan mo. Ganun nakita ni Zacchaeus, si Lord. Grabe! Sobra! Kaya hindi niya magawang hawakan at lapitan si Lord. Kasi he saw himself, the Lord, I just don't deserve. Hindi talaga kita deserve. So what? Ano pong ginawa ni Zacchaeus, sabi ron? Umakyat po siya sa sycamore tree. Sabi doon, the sycamore tree, God's unlikely resources. Yan. Ganyan ko po nakita yung sycamore tree. Resources na Lord na hindi kagaya ng ating mga nakagawian.
Alam niya, he knew that getting ahead of them is not enough. Kasi pag dumating na naman sila, ibablock na naman nila yung view niya. At i-overpower siya ng crowd. Anong ginawa po ni Zacchaeus? Para hindi po siya matapakan. Ano? He needs something that will give him a leverage para maka-advantage po siya dun sa sitwasyon. At ang nakita po niya, yung sycamore tree. Hallelujah. What's wrong with the sycamore tree? Palakihin nyo na lang po yung makahiya, yun na yun. Tapos akyatin nyo. Imagine the feeling. You know, I got the feeling. Hello? Mga kapatid, matinik po yun. Hallelujah. Hindi po masarap umakyat ng sycamore tree. Hindi po magandang pakiramdam yung nasa sycamore tree ka. Ano po? Imagine po, yung naranasan ni Zacchaeus. Hallelujah. Minsan, may mga ipapadala si Lord sa buhay mo na masasaktan ka. Na hindi yun yung inaasahan mong tulong. Pero yun pala yung maglalapit sa iyo sa Lord. Ibi-break ka nun, it will make you bleed. Literally. Madugo po yung nangyari kay Zacchaeus. Pero hindi niya alam doon sa kanyang ginawa. It compels the heart of the Savior, of the Master. Hallelujah. And something magnificent happened. Naiintindihan ni Zacchaeus kung sino siya sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin sa verse 5. Sabi mo sa verse 5, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Hallelujah. Imagine niyo po yung sitwasyon. Ang dami ng crowd. Dami-dami nila. Marahil sila sabi sa ating Panginoong Hesus, pinupuri nila ang Panginoong Hesus. Hinahawakan nila ang Panginoong Hesus. Pero hindi nila maintindihan kung saan papunta ang Panginoong Hesus. Ngunit unti-unti sa paglakad ng ating Panginoong Hesus, lumapit siya. Doon sa hindi inaasahan ng mga taong ito, doon sa puno ng sycamore na yon, tinawag niya, yung dugo ang taong nandoon. Ano? Si Lord talaga malapit sa mga duguan. Hello? Hello? Minsan yung mga laging hinahanap comfort, hinahanap madali, hinahanap shortcut. Hallelujah. Minsan yun na yung reward natin, yung nadalian ka. Pero yung willing ka, natuntunin yung mahirap na path na pinapalakad sa iyo ni Lord, kadalasan, and I believe always, sa dulo nun, si Lord yung namimit nila. Sino bang gusto mong mamit sa huli? Sabi po ron, ano pa kayang klaseng statement? Ano po? Pinaka-the best na statement na pwede mong marinig sa pinaka-special na tao sa buhay mo. Isipin mo natin yon. Sabi ron, I must stay at your house today. Wow! Imagine po natin. Gustong-gusto mo si Jesus, tapos pag nagkaharap pa ito, sasabihin sa ni Jesus, I must stay at your house today. Wow! Grabe po. Malayong-malayo sa sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 7 verse 21. Nung mamit siya ng mga taong hindi totoo, ng mga taong nangaral daw at nagpagaling sa pangalan ni Jesus, sabi niya sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. What kind
of response. Anong klase bang response yung gusto mong marinig sa Panginoon? Mga kapatid, hallelujah. Depende yan sa ginagawa mo ngayon. Sabi nga po ni Ravi Zachariah, yung mga tao na nagsasabing hinahanap at minamahal talaga nila si Jesus, makikita yan sa mga pinagkakaabalahan nila. Are you really after Jesus? Si Jesus ba talaga ang hinahanap mo? Sold out ka ba talaga kay Lord? Now, tell me, anong binabasa mong libro? Ano kumakain ng mga malaking oras mo? Ano yung mga pinitiningnan mo sa social media kagabi? Mamaya, anong pinagpaplanuhan mong gawin? Gaano kalaki ang para kay Lord? Sabi doon, hindi pwedeng excited ka, in love ka, at si Lord ang inahabol-habol mo at gusto mo, pero wala ka namang oras at panahon sa Kanya. Mga kapatid, hallelujah. Sa mga sandaling yon, si Zacchaeus po, kinip niya sa puso niya yung mensahe ng kingdom. He heard the message, for the kingdom of God is at hand, sabi po ng Panginoong Jesus. And he keeps that in his heart, pinanatili niya sa puso niya yung salita ng Panginoon. At pinanghawakan niya yung salita ng Panginoon. And at the right time, at the right place, hallelujah, Jesus saw his faith at inacknowledge siya ni Lord. That's what happened. Hallelujah. And the same message that Jesus is saying to us today, sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus ngayon, mga kapatid. Hallelujah. I must stay at your house today. Alam mo mga kapatid, yun din, ang gusto sabihin sa iyo ni Lord ngayon, I must stay at your house today. Ano po sinabi niya sa Revelation chapter 3 verse 20? Nasa labas ako ng pintuan at tumutuktok. Hallelujah. Kung bubuksan nino man ang pintuan, sabi roon, ako'y papasok. The same message sa'yo. Let me come in. Papasukin mo ko sa buhay mo. Let me become a part of your life. Meron ba tayong same excitement ni Zacchaeus? We really desire for Jesus to get inside our hearts, our homes. O kagaya tayo ng mga taga-Epeso na yon. Ano? Ito yung pinagdaramdam ko sa'yo. Hindi mo na ako mahal na gaya ng dati. Pero sabi po sa Luke 19 verse 7, all the people saw him and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. Tandaan mo kapatid, someone will always be unhappy for you. Huwag kang magtaka kapatid kung may basher ka. Huwag kang magtaka kapatid kung may hindi natutuwa sa'yo kahit na nakakatuwa naman yung ginagawa mo. Kung nakita niyo po yung pinost ko ng isang araw. Ano? Meditation ko yun dito eh. Na kahit minsan ang ginagawa mo ay tama, hindi lahat matutuwa. Sa halip yung iba, pag-iisipan ka pa ng masama. Pero dahil ikaw yung nakakaunawa, ano? Yung ginagawa mo, tandaan mo, para sa sarili mo yon. At para malugod yung iyong may likha. Nandiyan pa ho ba tayo? Huwag mong gawing standard yung kaisipan at sinasabi ng ibang mga tao sa performance mo. Gawin mo yung tama kasi tama yun. Kahit hindi sila matuwa sa'yo. Kasi ang katotohanan, yung mga praises naman nila sa'yo sa ginagawa mong tama, malilimutan na rin naman nila. Amen po ba? That's the reality. Yung fame, isang linggong pag-ibig lang po yan.
o kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo, isa dyan kay bilis rin. Kaya wag po tayong maging after sa fame. Wag tayong maging after sa mga papuri, sa sinasabi ng mga tao na maging basis natin yun sa ginagawa natin. Gawin natin yung tama kasi tama yun. Pero sabi po ni Zacchaeus, may naranasan siya sa Panginoon, tinagpo siya ng Panginoon. Instead na tingnan niya yung crowd, maapektuhan siya ng crowd. Ang sabi ni Zacchaeus, but, yun na naman si but. Ano? In contrast, ano? Kinontra niya yung sinasabi ng mga tao, hindi siya nagpadala, hindi siya nagpadaig. Ang sabi ni Zacchaeus, he stood up and said to the Lord. Yun ang importante mga kapatid eh. Ano ba yung pangangatawanan mo at sasabihin mo kay Lord? Yun yung importante. Lord, ito tatayuan ko, Panginoon, para sa iyo kasi sa iyo na yung buhay ko. Yun ang nangyayari sa mga taong may encounter. Sabi doon, ibibigay ko yung aking mga pag-aari sa mga dukha. At kung meron man akong nanakawan, sabi doon, ibabalik ko yun 4 times. Grabe po yung kanyang declaration. Kaya sabi po ng mga scholars, siya ang naging pinakamahirap na disciple ni Jesus. Pero in-embrace niya yun. Okay lang. Hallelujah. Kasi meron po siyang mas matinding na-receive. Kagaya nga na lagi natin naririnig. Without Jesus, even if we have everything, still nothing. But with Jesus, without anything, still everything. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Kapatid, ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, focus on Jesus. Focus on Jesus. Si Lord may ginagawa na sa buhay mo. But the crowd will keep, hallelujah, on becoming an obstacle. Lagi ka nilang pipigilan, oo. Bakit? Trabaho ng demonyo yun eh. May demonyo pa. Huwag mo na tingnan yung katabi mo, hindi siya yun. Sinilip pa talaga. Kapatid, may demonyo. Ay, agoy. Kaya huwag kang magtaka kung lagi may pipigil sa iyo at magpapahina ng loob mo. Pero ang sabi mo sa atin, focus on Jesus. Focus, sabi doon, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebrews 12 verse 2. Ituon mo lang sa Kanya, tingnan mo lang siya, tingin lang kay Jesus. Sa mga sandaling ito ngayon, kung ano man yun, nire-remind sa'yo ng kaaway, alisin mo yan, tumuong ka kay Jesus. Kasi si Jesus excited din sa'yo. Excited din na makadaupang palad ka ngayon. Mahaba na ba ako? Ayan, 51 minutes. Konti na lang po. Tandaan po natin, yung tao na may encounter, nagkakaroon ng encounter sa Panginoon, sabi ron, ipinaglalaban niya si Jesus. Ipinaglalaban niya yung pag-ibig niya sa Panginoon. Kapatid, tinatawag ka ngayon ng Lord. Ito yung tawag sa iyo ngayon ng Lord, mga kapatid kong minamahal. Paglaban mo naman si Lord. Maraming pagkakataon, naging, ano tawag doon? Ang tawag doon, pamigay ba yun? Pamigay. Maraming pagkakataon, naging pamigay na lang tayo sa Diablo eh. Ano? Konting kalabit sa atin, sige na nga. Di ba? Kakantahan lang tayo ng, hoy, lumapit ka. Ano? Sabi, tukso, layuan mo ako. Di ba? Pero sa the back of our minds, ang sinasabi natin, sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Hallelujah. Pero ngayon, ito na yung moment, mga kapatid. Paglaban natin si Lord. Hallelujah. Make a declaration right now. Before you and God. Hindi po para sa akin. Hindi dahil sa, ano ka lang sa, yung emotion mo sa mga sandali ito. But make a declaration right now. Lord, ipaglalaban kita ngayon. Because you've been fighting for me, Lord God. Against the enemy. You've been fighting for me, Lord. Lord, now I'll fight for my love. Paglalaban ko yung pag-ibig ko sa'yo. Hallelujah. Sabi doon ng taong nagkakaroon ng totoong encounter sa Panginoon, nagkakaroon ng bunga ng pagbabagong buhay. Sabi mo sa Matthew 3 verse 8, ipakita ninyo sa inyong pamumuhay na kayo nagsisisi. At yun yung ginawa ni Zacchaeus. Kasi alam niya yun yung talagang kailangan, yung proof ng kanyang change.
Ano? At yun yung nilagay sa kanya ng Holy Spirit, and that yun yung nag-manifest sa kanya. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, ang taong may totoong encounter sa Panginoon, nagiging reflection ni Lord. Bakit nangyari kay Zacchaeus yun? He's willing to give his all. Bakit? Kasi yun yung ginawa ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang lahat. Hallelujah. Para sa Panginoon. Naging reflection si Zacchaeus ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Mga kapatid kong minamahal, patuloy po ang challenge na pinapakita po sa atin ng salita ng Panginoon, kung gaano kahalaga ang isang encounter. Kung ano yung resulta ng encounter, kung ano yung nagiging obstacle sa isang encounter. Pero alam niyo po mga kapatid, ang pinaka-importanting bahagi ng mensaheng ito, na nais ng Lord na maintindihan po natin, nais ng Lord na hindi lamang may minsan yung encounter natin sa Kanya. Kundi every time, every moment, nagkakaroon ka ng encounter kay Lord. Bakit? Kasi hindi mo kayang mapangatawanan on your own yung mga challenges na ipapadala at ibabayo sa iyo ng kaaway without Jesus. Araw-araw, i-drain ka ng mundo. Kaya kailangan nating laging ma-refill ng Holy Spirit. Lagi nating ma-encounter ang Panginoong Hesus through the Holy Spirit. Yung sabi po sa atin sa Ephesians 5 verse 18, magtatapos na po ako dito. Kaya huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira yan na magandang pag-uugali. Sabi doon sa halip, sabi doon, magpakapuspos kayo ng Espiritu. Sabi doon, magpakapuspos kayo. Hallelujah. And right now po, kapatid, baka kaya nabubuyo ka na ng kaaway. Baka kaya nangihina ka na. Baka kaya bumibigay ka na, kapatid, dahil kulang ka na sa encounter kay Lord. Right now, patuloy ko pong ini-encourage about isa ang Diyos ay tumatawag sa atin, nangungusap sa atin. Excited si Lord na makadaupang palad ka ngayon. Ulit ko po, mga kapatid, excited si Lord na makadaupang palad. Kaya inihiling ako po ang bawat isa na magsitayo. And as we end, let us listen to this song. Ito yung nilagay sa akin na song ng Panginoon habang minimeditate ko po yung mensaheng ito. Sabi doon, amazing love. How can it be, sabi ron, that you, my King, will die for me. And right now, pwede ba set aside muna natin yung ibang mga bagay, mga kaisipan, mga kapatid. Kasi ako naniniwala na may gagawin ngayon ng Lord. Nakahanga-hanga, matindi sa puso ng bawat isa sa atin. But the question here is, available ka ba kay Lord? Do you desire Jesus? Kagaya ni Zacchaeus. Kapatid, kung hindi, go back to the cross. Go back. And start asking the Holy Spirit, Lord, ibigay mo yung desire, yung pagnanasa. Ibigay mo, Panginoon, yung apoy muli na ma-encounter kita. Gawin nating panalangin yung awiting ito. Hallelujah. I'm forgiven because you are forsaken and I'm accepted. Sige po. Gawin nating panalangin. You are condemned and I'm alive with your spirit is within me because you died and rose again. With an amazing love. Amazing love, how Kapatid, mo hayaang magtapos lang ito great sa'yo bilang isang awit. that you, my King, would die for me. I believe, kung may isang mang awit Amazing na inaawit sa love, kayo sa mga panahon na yun, I know. ako naniniwala ito yun. Paano niya It's naintindihan? my joy to all Mahal, na mahal, na mahal, na mahal siya ni Jesus. I'm forgiven, 'cause I'm forgiven.
I sa puso at isipan namin ngayon. Ang mensahe. Yung excitement mo ngayon, O God, na ma-encounter ka namin. Lord, mag-well up din sa mga puso ng bawat isa ngayon. Dahil ito same, O God, we will desire you. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Sige, kapatid. Oh, Amazing Jesus. love, I Pasok ka pa, know kapatid. Dahil nandito ang Panginoon ngayon. it's my joy to And He desires to minister in our midst. Amazing love, Amazing love. amazing Jesus. love, how can it Oh, be? Soraya Shante. You, my King, will die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you, and all I do, I honor you. Sabay-sabay natin awitin, sabi din, Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Sabihin mo yan sa Panginoon ngayon. Jesus, you Alam mo, ang totoo kapatid, nasa harapan mo siya ngayon. are my King. It's just in front of you. Nasa harapan mo siya ngayon. He's looking at you right now. Tinitingnan ka niya ngayon, kapatid. Jesus, you Believe me. are my Believe in the Lord Jesus Christ. Jesus. Nandito siya ngayon, nasa harapan mo siya. Tell him these words, Lord Jesus, you are my King. Jesus, you alone are my King. My King. Jesus, you are my King. Jesus, He's here, church. you are my King. Believe, believe. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Thank you, Jesus. Amazing Thank you, love, Jesus. Thank you, I Jesus. know it's true. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's Thank my you, Jesus. joy to honor Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amazing love, amazing love, how can it be? You, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you, and all I do, I honor you. Kapatid, tandaan mo, walang anumang hadlang ang kayang makahadlang kay Jesus. Alam mo ba, kapatid, even before you said that you love Him, sabi niya, I love you all the more. Even before you said, the Lord, I will fight for you. Si Lord, busy na ipaglaban ka. Sa mga pagkakataon na hindi mo siya na-appreciate, still there.
still there. And if you're not okay right now, He's still there. At kung nanghihina ka ngayon, He's still there. He is here. He is here para palakasin ka. Kung nagdududa ka na, kapatid, nandito siya para patataging muli yung iyong pananampalataya. Sabi niya, ako yung healer mo. Ako yung tatay mo. Ako yung solusyon. Ako yung sagot. Ako yung katagumpayan mo. Ako yung ligaya mo. It's my joy to honor you. Sabi ng Lord, alam ko kung ano yung gagawin ko How can it be? para i-deal yung mga sitwasyon sa buhay mo. My King will die for me. Just trust Him. Amazing love, I Father God, salamat know po. joy to honor you. Salamat po sapagkat Ikaw ay buhay And all at totoo. I do, I honor you. Lord, kagaya ng nangyari kay Zacchaeus, gumagawa ka pa rin ngayon, Ama. Sa buhay ng bawat isa sa amin. At kahit ano pa yung background namin, Panginoon, You love us anyway. Minamahal mo kami. I pray right now sa bawat isang nandito, Ama. Uuwi po kami. Na minsan pa kinatagpo ng iyong Santong Espiritu, na minsan binago mo, minsan pa, Panginoon, inayos mo. Lord, Ikaw yung King namin. Ikaw yung talagang need namin. Ikaw yung kapunuan namin. And not this world, oh God. Lord, I pray, yung mga anak mo na patuloy na lumalaban. Ngunit ngayon, Ama, sugatan na pala sila. I pray for them, oh God. Heal the wounds. Restore the strength. Hallelujah. Palakasin niyo pong muli ang iyong mga anak. Sa pagbabalik namin muli, Ama, sa isa pang araw ng labanan, Lord, ready na naman kami dahil ni-restore mo kami. We thank you for the encounter. We thank you, Lord, for the infilling of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you because you are here. And I pray right now sa bawat isa pong nandirito, O Diyos, na may mga pinangahawakan pa sa buhay nila. Ang pagkatagpo ng iyong Santong Espiritu ang siyang sumakanila. Lord, sapat ka na magpaunawa at mangusap sa iyong mga anak kung ano po ang nakaluluwalhati sa iyong harapan. So right now, Lord, we continue to pray. Hallelujah. Yung joy niyo, Panginoon, ang siyang pumuno sa puso ng bawat isa sa amin. Yung kaligayahan mo, Panginoon, na magumapaw sa puso ng bawat isa sa amin. Yung pag-ibig mo, Panginoon, yung patuloy, O Diyos, na maging maigting pa sa puso ng bawat isa sa amin. As we follow you, as we obey you, as we live each day, maging para sa iyo na lamang to, Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? At tutuloy lamang natin i-deklara at iusal. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan. Hallelujah. You are good, oh Jesus. You are good. Hallelujah. Hallelujah.
Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga, ngayon po mga kapatid, hindi pa po tayo tapos. Patuloy po tayo sa napakahalagang, isa pang mahalagang bahagi na gawain ito. Sa atin pong gagawin sa mga sandaling ito ngayon, purihin po ang Panginoon sapagkat hallelujah. Tayo po'y nabiyayaan ng pagkakataon na makibahagi sa napakahalagang gawain ito. Mga kapatid ko pong minamahal, ito'y hindi po lamang isang ritual. Mga kapatid, yung gagawin natin ngayon ay isang manifestasyon ng personal nating relasyon sa Diyos. Yung pag-alaala natin sa expression ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Kaya natin ito gagawin. Sabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Pag-aalaala saan? Doon sa ginawa ko na laging manariwa sa inyo, manariwa sa atin, na mahal tayo ng Panginoon. Kaya inadya niya na yung kanyang katawan, yung mabayubay sa krus ng Kalbaryo at tumasa nung hirap na dapat tayo yung dumanas. At yung kanyang dugo ay mabubo sa krus ng Kalbaryo upang maging malinis tayo sa kanyang harapan. Mga kapatid, napakapalad po natin na magiging kabahagi po tayo ngayon sa napakahalagang gawain na ito. Kaya nga po sa mga sandaling ito, sa atin pong pakikibahagi sa paggampan sa gawain ito. Salamat sa Panginoon dahil nauna na po yung ating ginawa na pagpapalinis at pakikipagtagpo sa Panginoon. At ito ay isang pagselyo na po dun sa ginawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bago po tayo makibahagi, magpatuloy po tayo sa isang panalangin. Ama naming Diyos, wala pong tunay nga na pagsidlan yung aming kaligayahan ngayon. Dahil sa pag-ibig na ipinaranas niyo po sa amin, patuloy na ipinararanas. Dahil sa kaligtasan meron kami ngayon. Salamat po, Panginoong Yesus. Salamat po, Ama, na siyang may author ng kaligtasan. Hindi niyo po hinayaan na mapariwara na lamang at tuloy-tuloy na lamang, Panginoon, sa kapahamakan ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoong Yesus, sa pagganap sa aming ikaliligtas. Ngayon, Panginoon, available yung kaligtasan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Santong Espiritu, sa bawat sandali na nagiging totoong-totoo ang Panginoong Hesus sa amin dahil sa iyo. Salamat po, Holy Spirit, sa patuloy na pangungusap, pagsama sa amin sa kaligayahan, Panginoon, na walang katumbas. Sa amin po pakikibahagi sa gawain ito, mapagpala ka lamang namin, maluwalhati ka lamang namin. Sa gagawin po, pakikibahagi ng bawat isa, matagpuan niyo lamang po kami na karapat-dapat at lumuluwalhati lamang sa iyo. Salamat po, Panginoong Hesus.
Kagaya po ng ating laging ginagawa, ay isa-isa lamang po ang paglapit sa harapan upang kumuha ng tinapay. Sige po. Patuloy nga. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? You, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? You, my King, will die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Taas po natin ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, noong gabing siya'y pagkanulo, ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Taas po natin ang saro. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang saro. Manatili po tayo sa diwa ng pananalangin. Hallelujah. Thank you po, Jesus. Thank you po, Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama.
sa napakadakila niyo pong pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat hininga na pinagkakaloob niyo po, na tunay nga pong napakaganda at napakadakila dahil kasama ka namin. Salamat po sapagkat dahil sa inyong pag-ibig, ang bawat isa po sa amin ngayon ay may bagong buhay. Nang hinayaan ninyo ang katawan ng inyong bugtong na anak na mabayubay sa krus ng Kalbaryo sa halip na sa amin. Dalangin ko nga na magamit na lamang po ng bawat isa sa amin ang aming mga katawan para po sa ikaluluwalhati at ikadidakila lamang po na yung anak na si Jesus. Ganun din po, Ama, kiniklaim po namin ang iyong salita. Na dahil sa sugat na tinamo ng aming Panginoong Hesus, kami ay kumaling sa aming mga karamdaman. Kaya nga po, kiniklaim namin to in Jesus' name. Kung sino man sa amin, O Diyos, ang may nararamdaman ngayon, may sitwasyon, Ama, may sakit, Lord, we are claiming your healing in Jesus' name. And Lord, we apply your protection sa buhay po ng bawat isa sa amin. Laban po sa virus na nangyayari ngayon sa aming paligid. We believe, O God, ang iyong mga anak ay nasa iyong proteksyon at kayo ang mag-iingat sa amin at patuloy na nag-iingat pa. Lord, we claim Mark chapter 16, hallelujah, na walang anumang mangyayari sa amin. Kahit tuklawin pa kami ng ahas o makainom kami ng lason, ang iyong proteksyon ang siyang sa bawat isa sa amin, O Diyos, for your glory and your glory alone. As we obey, Lord God, yung mga instruction mo, yung mga purposes mo sa aming mga buhay. We also pray, O God, we also thank you sa dugong nabubo sa krus ng Kalbaryo. Sa gayon kami naging malinis sa iyong harapan. Dalangin ko po patuloy ang paglakad at pamumuhay ng bawat isa sa amin na maging malinis at karapat-dapat na lamang sa iyo. At patuloy na maitanghal ka lamang namin, Ama, nasaan man kami, ano man ang ginagawa namin, patuloy, O Diyos, na makita lamang ang iyong anak na si Jesus sa buhay ng bawat isa. Purihin ka lamang, O Diyos, sambahin ka sa buhay po ng bawat isang naririto ngayon. Kayo pong magpala at manguna. Kung paano ligtas na karating ang bawat isa ngayon, makauwi rin po kami ng ligtas. Maging pagpapala po kami sa aming sambahayan. At Lord, sa mga gagawin pa namin, Panginoon, sa buong maghapon, sa darating na isang buong linggo, maluwalhati ka lamang namin. I pray for your wisdom ang siyang sumabawat sa amin upang magawa namin ng mainam, anuman yung aming mga responsibilities, yung aming mga task. In Jesus' name we pray. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. We thank you, Lord, sa buhay ng aming mga pastor, ng mga leaders po namin. We thank you, O God, sa natapos na isa pang taon. Bagamat ang taon na to ay hindi kagaya ng mga nakalipas na taon para sa Center of Life Global Outreach. Naniniwala po ako, Ama, na ang selebrasyon sa langit ay labis-labis sapagkat kayo ay naging tapat sa Center of Life. We are so blessed, O God, hallelujah, na kami ay bahagi sa iglesyang ito. At Lord, sa ika-27 taon ng Center of Life, salamat po, Ama. Hallelujah. Kayo ang magpala sa bawat isa sa amin, and we believe and we pray na ang iyong katagumpayan ang siyang patuloy na mangunguna, O Diyos, sa iglesyang ito. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Patuloy na ang pag-ibig ng Diyos Ama sa kalangitan ang mag-umapaw sa ating mga puso at ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo ang tamasahin, tanggapin ng bawat isa sa atin at ang pakikipisan, pagsama at pangunguna ng Santong Espiritu ang siyang sumabawat isa sa atin ngayon at magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Ama naming Diyos, higit na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kayo po'y nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa isang linggong katapatan na naman po, Panginoon.
Lord, tunay nga na hindi mo tinitignan yung laki ng aming binigay, bagkus yung katapatan ng aming mga puso na simula pa nung unay binigay nyo na po sa amin. Panginoon, tunay na pagpalain nyo pong bawat isa, O God, mga nakapagkaloob at hindi mga nakapagkaloob, Panginoon. Tunay, ganun din po sa mga maghahawak ng salaping ito, pagpapala, siksik, liglig at umaapaw pong iparanas mo sa kanya, Panginoon. Tunay nga po, Ama, ang mga salaping ito, ang mga kaloob na ito ay magamit lamang po sa iyong kapurihan, sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang karapat dapat na maparangalan sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama, tunay na pinagpala mo na po ang bawat isa sa amin at patuloy na pagpapalain pa po. Salamat po, Diyos. Ikaw po'y mabuti, ikaw po'y dakila. Kaya naman po, Panginoon, maingat po namin sa iyong binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakil at paglulahati sa pangalan ni Jesus. Amen.